Sinisiyasat ng diving team ang nasirang barko, ngunit wala silang natagpuang mga nakaligtas. Ilang araw nilang inahon ang halos 400 bangkay ng mga lalaki, babae at bata mula sa dagat. Ang Lahula, ipinangalan sa mga taong Jola ng Timog Senegal, ay isang Roro ferry. Pagmamay-ari ito ng Minister de Equipment ng Republika ng Senegal sa Dakar, na siyang kabisera ng Senegal. Ang timog na rehiyon ng Casamance ng Senegal at ang hilagang bahagi nito ay pinaghiwalay ng malayang bansa ng Gambia na naghahati sa Senegal. Noong early siyam na puds, kakaunti lang ang opsyon sa paglalakbay ng mga Senegales sa pagitan ng hilaga at timog ng bansa. Kailangan nilang dumaan sa hindi maayos at hindi sementadong highway, na madalas pang salakayin ng mga rebelde mula sa nagaganap na separatistang rebelyon sa bansa. Inilunsad si Luzon Ayula para gawing madali ang paglalakbay sa hilaga at timog sa dagat imbes dumaan sa delikadong mga kalsada sa ibang bansa. Pinapatakbo ng sandatahang lakas ng Senegal si Lahula, ngunit hindi naman nila talaga ginagamit ang kanilang autoridad at palaging problema ang sobrang dami ng tao sa barko. Si Lahula ay 79 na metro ang haba, 12 metro ang lapad at may 31 metrong draft. May kapasidad itong 536 na pasahero, 35 sasakyan at 44 tripulante. 2 beses kada linggo itong bumibiyahe sa pagitan ng Ziguinchor, Casamance at Dakar, kung saan ito may lisensyang mag-operate bilang pantalan ferry. Tanaw ang lupa. Mula Setyembre 2000 at isa hanggang Setyembre 2002, inalis si Lahula sa serbisyo para kumpunihin at palitan ang kaliwang makina. Ang Lahula ay may mga pinakabagong kagamitan sa kaligtasan, pero hindi sinanay ang mga tripulante na gamitin ang alinman dito. Mahigit 1 taon nang hindi nagagamit ang barko, kaya kinakalawang na ang tripulante. May life jacket para sa pasahero, sapat para sa bilang ng pinapayagang pasahero ng ferry. Kapag may maliit na insidente sa barko, agad kinukuha ng mga pasahero ang life jacket. Dahil kulang ang life jacket para sa mga hindi rehistradong pasahero, tinali na lang ito ng crew para maiwasan ang agawan. Sa 2 beses nitong biyahe kada linggo, karamihan ng sakay ng Lahula ay mga babae na papuntang Dakar para magbenta ng mangga at langis ng palma. Noong umaga ng Setyembre 26, 2002 nagsimulang sumakay ang mga pasahero sa Lahula para sa biyahe mula Ziguinchor patungong Dakar. Tulad ng dati, kaunti lang ang kontrol sa pagsakay, kahit ang armadong puwersa ng Senegal ang namamahala sa pag-verify ng mga pasahero. Ang Lahula ay may mahigit 1,700 pasahero, halos 4 na beses sa rehistradong kapasidad nito. Maraming pasahero ang hindi na kailangang bumili ng tiket, tulad ng mga batang wala pang 5 taong gulang, o kaya naman ay pinayagan lang silang bumiyahe ng libre, na madalas ding mangyari. Sa anumang kaso, hindi tiyak ang eksaktong bilang ng mga pasahero sa loob ng barko. May mga organisasyon sa Senegal na naniniwalang higit 2,000 ang bilang, pero 1,034 na tiket ang naibigay, na halos doble pa rin ng limitasyon. Pagsapit ng 1:30 ng hapon habang paalis ang Lahula sa pantalan, punong-puno na ang barko. Hindi tiningnan ng kapitan at ng kanyang mga opisyal ang ulat ng panahon para sa kanilang ruta, at hindi rin nila inayos ang balanse ng ballast tanks ng barko bago sila umalis sa pantalan. May isang nakamasid habang umaalis ang Lahula na napansin na nakatagilid na ang barko kahit hindi pa ito nagsisimulang maglayag. Paglampas sa daungan at bunganga ng ilog, tumigil ang Jola sa isla ng Caraban, kung saan sumakay ang 185 pasaherong walang tiket. Lumiko ang barko pakanan at tinahak ang hilagang kanlurang direksyon sa baybayin ng rehiyon ng Casamance. Ang huling mensaheng ipinadala mula sa Lahula ay natanggap ng isang Maritime Security Center sa Dakar noong 10:00 ng gabi, kung saan iniulat ng barko na maganda ang kalagayan ng paglalakbay. 11:00 ng gabi, mas malayo na sa baybayin ang Lahula kaysa sa dapat at nahulog ito sa malakas na unos malapit sa baybayin ng Gambia sa loob ng 5 minuto. Dahil sa malalakas na alon, hangin at sobrang dami ng tao, tumaob ang Lahula. Nahulog sa dagat ang mga natutulog na pasahero at kargamento. Napuno ng tubig ang ferry at mabilis na tumaob sa ulan, ngunit lumutang pa rin. Lumalangoy palabas ang mga pasahero sa bahagyang bukas na bintana, tinatamaan ng hangin at alon. May ilan na pinalad na itulak papunta sa nakataob na barko at kumapit sa ilalim ng ferry.
May ilang nasagip na mga mangingisda gamit ang kanilang pirog, maliit na bangkang kano para sa pangingisda. May nakuha ring mga bangkay ang mangingisda sa paligid ng Jula. Dinala ang mga nakaligtas at bangkay sa Banjul, Gambia at inadmit sa Edward Francis Small Teaching Hospital. Naririnig ng mga nakaligtas sa nakataob na barko ang sigaw ng tulong ng mga natrap sa mga kabina at lounge sa ilalim ng deck. Ang mga hindi marunong lumangoy ay walang access sa mga life jacket dahil nakatali ang mga ito para hindi pag-awayan ng mga pasahero. Walang oras si Jula para magpadala ng distress call o magpatunog ng babala sa mga pasahero tungkol sa nangyayari. Kinabukasan ng umaga, nalaman ng mga opisyal sa Dakar ang trahedya mula sa mga kwento ng tripulante ng mga dumaan na barko. Ngunit hindi sila tumigil para tumulong sa mga nakaligtas. Ilang oras pa bago nakapagsimula ng rescue operation ang mga opisyal sa Dakar. Nagpadala lamang ang Senegalese Air Force ng mga search and rescue aircraft bandang tanghali. Mahigit 12 oras matapos ang aksidente, bandang 1,415 anyos na lalaki ang nailigtas. Kumpirmado niya na marami pang tao ang buhay na natrap sa loob ng barko. Nang kumalat ang balita ng trahedya, agad nagresponde ang mga tao at tinulungan ang mga natrap na pasahero. Isa sa mga unang rumesponde ay isang dating diver ng Senegalese Navy, si Ismaila Endor, na dati ring namamahala sa seguridad ng barko. Nakarating siya sa barko noong hapon na iyon at pumasok sa bahagi ng restauran, kung saan sinalubong siya ng daan-daang bangkay. Ang ilan ay magkahawak pa ng kamay. Lumapit siya sa unahan ng barko at nakita ang mga first class na kabina na nakasilyado at hindi pa binabaha. Sumilip siya sa porthole at nakita ang ilang pasaherong kumakaway at humihingi ng tulong. Wala silang gamit na kailangan para palayain ang mga ito. Kailangan pa nila ng welding torch para mabutas ang hull. Lumulutang pa ang barko ngayon. Kapag binuksan agad ang mga pinto ng kabina, pwedeng mapasok ng tubig at lumubog ang bangka. Ang La Jula ay lumutang hanggang 3:00 ng hapon, saka lumubog pa atras sa 20 metrong lalim. Sa mahigit 2,000 sakay ng barko, 64 lang ang nakaligtas. Walang naligtas sa mga pasaherong natrap sa first class na kabina. Sa 600 kababaihang sakay ng barko, tanging si Mariama Joff lang na buntis noon ang nakaligtas. Hindi tiyak kung kailan nalunod ang mga pasahero. Nang tumaob ang barko, marami ang maaaring nakaligtas sa una, ngunit nalunod habang naghihintay ng saklolo. Sa mga sumunod na buwan, nag-imbestiga ang pamahalaan ng Senegal at mga autoridad ng Pransya sa sanhi ng trahedya. Hindi sila nagkaroon ng iisang tiyak na dahilan kung bakit ang Jula ay wala talagang lisensya sa paglalayag. Hindi tinitingnan ng kapitan at opisyal ang ulat ng panahon bago umalis, at kadalasan ay binabaliwala ang tamang distribusyon ng bigat sa barko. Laging may posibilidad na masira ang makina. Ayon sa mga tala, isa lang sa 2 makina ang gumagana. Ang La Jula ay isang sasakyang pandagat na para sa baybayin lamang, pero pumapalaot ito ng mas malayo kaysa dapat at sobra-sobra ang karga nito. Dahil sa init at siksikan sa ilalim ng deck, napipilitan ang mga pasahero na matulog sa itaas na nagdudulot ng dagdag bigat at pagbabago sa balanse ng barko. Sa huling biyahe, ang La Jula ay 12 taong gulang at dinisenyo para magserbisyo ng 30 taon. Ayon sa mga record, madalas itong nagka-technical at mechanical na problema dahil sa hindi tamang pagmamantay ng mga may-ari, hindi dahil sa depekto sa disenyo o paggawa. Hindi bababa sa 1,863 katao ang nasawi sa trahedya, bagamat hindi kailanman malalaman ang eksaktong bilang. Kasama rito ang 400 at 44 na bata. Karamihan ay bumabalik sa kanilang paaralan sa Dakar para sa simula ng taong pampaaralan, 2,000 at 2,2003. Noong Setyembre 28, isang araw, matapos ang trahedya, si Hadar El Ali at ang kanyang diving team ay nagsiyasat sa lugar ng insidente. Walang natagpuang nakaligtas, puro bangkay lang ng mga lalaki, babae at bata. Sa loob ng barko, nagawa nilang makuha ang 300 bangkay na naipit sa loob ng sasakyan at na-recover pa ang karagdagang 100 na nakakalat sa paligid ng barko. Sa 551 bangkay na na-recover, 73 lang ang nakilala at naibalik sa pamilya. Noong 2003 isinara ng Senegal ang investigasyon at ibinunton ang sisi kay Kapitan Isadjera na namatay sa trahedya
at hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Ang opisyal na ulat tungkol sa trahedya ay natapos 1 taon matapos ang insidente. Malinaw na ang Senegal ay may pananagutan sa pagkabigo ng ferry. Inamin ng gobyerno ang kanilang mga pagkakamali at ilang mga ministro ang kusang nagbitiw o tinanggal sa kanilang mga posisyon ngunit walang naaresto. Inakusahan ang mga opisyal na hindi agad tumugon sa sakuna. Ilang matataas na opisyal ng Sandatahang Lakas ng Senegal ay pinarusahan sa pamamagitan ng paglipat sa ibang posisyon. Maraming pamilya ng mga biktima ang hindi nakakuha ng kabayaran. Naging kritikal sila sa pamahalaan tungkol sa pamamahala nito sa pagsagip, pagpapatakbo ng ferry na nagdulot ng trahedya at sa proseso ng pagbibigay ng kabayaran. Ang mga relikya tulad ng mga propeller mula sa barko ay tinipon sa tulong ng hukbong dagat ng Senegal.